Magandang gabi mga kapamilya, episode 222 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo, araw ng Huwebes. Sabi naman ni Beno, anong petsa na? Pupunta pa ba si Tanggol? Sabi naman ng mga kaibigan ni Tanggol, paano kung maisipan talaga ni Tanggol na tuluyan na siyang kumawala? Tuluyan na talaga siyang tumakas. Sabi nung isa, paano naman kung mahanap na talaga si Tanggol doon sa may Quiapo? Sabi naman ni Teng, maaari talaga na iwan na tayo ni Tanggol. Masaya naman ako para sa kanya, sabi naman ni Oweng. So, ang ibig mo sabihin, Teng, iniwan na talaga tayo ni Tanggol. Maaari, oo. Kasama niya na si Bubbles. Pero, kilala ko si Tanggol kahit gago yung mabait yun. Hindi rin naman niya tayong kayang tiisin eh. Babalik siya dito para sa atin. Sabi naman ni Thanos, natatakot talaga ako. Baka bigla na lamang magbukas ng pintuan na to at kunin na lang isa sa atin. At patayin na lang tayo dito dahil tayong pinag-iinitan ng Chip Espinas. Sabi ni Teng, ipagpanalangin na lang natin sa Pong Nazareno na sana'y baligtas tayo dito. Ngayon nagkita si Tanggol at si Mokang. Sabi ni Mokang, Tanggol, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalabas? Sabi ni Tanggol, hindi na importante yun, Mokang. Naparito ako para makita ka at makausap ka. Namumuo na yung tensyon sa pagitan nilang dalawa. Naluluha na sila. Hanggang sa napaiyak na si Mokang, hindi niya na napigilan. Sabi niya, hindi ka dapat dito. Kapag nakita ka ni Albert, papatayin ka niya. Baka isipin pa niya, meron tayong relasyon dalawa. Delikado lagay mo rito, Tanggol. Pabayaan mo na ako, sabi ni Tanggol. Bakit may mga sugat at pasaka? Alam mo, Mokang, sinasamba kita. Pinoprotektahan kita. Inaalagaan, nare-respeto. Hinahayaan mo lang, nasaktan ka niya. Mokang, kung patuloy ka lang na mananatili dito, tuluyang kanyang sasaktan. Tanggol, hindi mo kilala si Albert, yung asawa ko. Malaking tao yun, makapangyarihan. Kung sakali man na ilabas mo ko dito o itakas mo ko, makikita pa rin tayo. Mahanap pa rin niya ako. Ano ba gusto mo mangyari? Mukhang ililigtas kita dito kahit anong mangyari. Nagyakapan na sila. Grabe yung tension dito, nakakayak yung eksena to mga kapamilya. Talagang nagyakapan sila na mahigpit, yung sobrang pagkasabik, tapos para bang nabunutan sila ng tinik dahil nga alam mong napaka-imposible na mangyari pero nagkita pa rin sila. Samantala itong si Olga, pinaalis muna yung dalawang tauhan na nagbabantay para makausap yung kanan at kaliwang kamay niya. Nandito si Tanggol, nagulat yung dalawa. Paano, madam? Di ba nakakulong yun? Yun na nga, hindi ko alam eh. Sabi ni Diego, madam, pagkakataon na natin to para patayin natin si Tanggol. Sabi naman ni Olga, bobo ka talaga, Diego. Kapag nakita ni Ramon ang bangkay ni Tanggol, malalaman niya na anak niya yun. Mapupurnada ang plano namin ni David. Kaya ang plano, bantayan nyo rito kung dadaan si Ramon. Nasaan ba siya? Nandudun pa ba siya? Opo, madam. Sige, pupuntahan ko siya dito. Kinakailangan hindi sila magkita ni Tanggol. Hinahayaan ko lang na makatakas sila dahil itatakas niya si Mokang. Ngayon eto na. Sabi naman ni Ramon, Papa, hayaan nyo na kung ako na humawak sa negosyo. Hindi pa maayos ang isipan mo. Sa ngayon atupagin mo na muna ang asawa mo, sabi ni Don Julio. Ngayon biglang sumingit si Olga. Ramon, nasabi ko na nga pala kay David yung tungkol sa kinakailangan niya ng maghawak ng negosyo. Yun nga lang, hindi pa sisigurado, sabi ni Ramon. Di ba napag-usapan na namin yun? Yun na nga eh. Gusto ko lamang sanang humingi ng advice sa inyo. Kasi kilala naman natin ang lahi natin bilang Montenegro na nagbibigay tayo ng teknik. Yung talagang kaalaman para sa paghahawak ng negosyo sa ating mga kamag-anak. Hindi naman tayo madamot doon, hindi ba? Sabi naman ni Ramon, umalis ka dyan sa dadaanan ko, Olga. Sabi naman ni Don Julio, Olga, di ba? Napag-usapan na natin na hindi mo na pwedeng humawak ng negosyo si Ramon. Sige na. Sabi naman ni Olga, siya nga pala. Sinabi rin sa akin ni David na kung maaari pwede raw siyang umuwi ngayong gabi. Doon sa kanila kasi hinahanap daw siya ng mga magulang niya. Sabi naman ni Ramon, ako na bahala magpa-uwi kay David. Olga, padadaanin mo ba ako? O hindi? Natutuwa na si Ramon pero naaasar na. Samantala, sabi naman ni Tanggol, Mokang, ililigtas kita dito. Okay? Hayaan mo, poproteksyonan kita, huwag ka mag-alala.
lumabas na sila ng kwarto. Nagmasid muna si Tanggol. Tinignan niya kung mayroong mga bantay at dahan-dahan silang bumaba rito sa may hagdanan. Takot na takot talaga si Mukang, matindi ang kapit niya kay Tanggol kasi alam niya magkakaroon ng barilan eh. Ngayon, sabi naman ni Don Julio, Olga, padaanin mo na si Ramon. Ngayon, hindi tuloy mapakali si Olga. Sabi naman ni Ramon, Severino, sumunod ka sa akin kasi nga pupuntahan nga nila si Monique sa may taas. So hindi na tuloy mapakali si Olga, malakad-lakad siya. Na dumaan na sila dito at papakit na nga ng elevator. Samantalang sabi naman ni Olga sa papa niya, Papa, ba't hindi ka po muna umupo? Nagtataka tuloy si Don Julio bakit ganun yung inaasal ni Olga, kakaiba. So nawiwerduhan siya at palakad-lakad siya paikot-ikot na para bang hindi mapakali. Kaya sabi ni Don Julio, Olga, ano ba yung palakad-lakad ka? Parang hindi ka mapakali. Ngayon si Bubbles naman hindi na makapaghintay sa labas. Paikot-ikot na rin siya dahil nga ang tagal niya na naghihintay at nag-aalala na siya baka nga mahuli na itong si Tanggol. Delikado, diba? Ngayon, ito namang si Olga pasilip-silip sa may salamin ng pintuan. Samantala, yung dalawang bantay dito sa may hagdanan, hindi nila namamalayan nasa likod nila si Tanggol. Siyempre, talagang magkakabakbakan na to. Pinatulog ni Tanggol yung dalawa, binugbog niya. Hinampas niya ng baril. Tapos tinutukan pa niya ng baril to. Nagkaputukan na. Kasi meron dumating na mga tauhan sa labas. Ano ginagawa mo rito? May nakapasok. Nagbarilan na. Putukan na, bakbakan na. Nagtago si Mukang sa may tabi. Ngayon narinig ni Ramon. Sabi ni Ramon, anong putok yun? Saan galing yun? Yan na, tapos narinig din ni David habang siya nagbibihis. Tumayo naman si Don Julio, sabi niya, ano yun? Saan yung putok na yun, Papa? Ako natitingin, Papa, diyan ka lang. Wala kang baril. Hindi, lalabas ako. Papa, diyan ka lang. Kasi makikita ni Olga, si Tanggol, saka si Monique nasa labas. Hindi dapat makita ni Don Julio, ni Papa niya, si Tanggol. Nagkakabarilan na. Nandito na sila sa main entrance ng pintuan eh. Ngayon narinig na rin ni Bubbles. Inanda niya na yung baril niya. Pinasan niya na. Dahil nga sabi niya sa isipan niya, ito na nga ba sinasabi ko, Tanggol eh. Nalintikan na, di ba? Ngayon, kinasa ulit ni Tanggol yung baril niya. Naglagay ng bala. Tatago sila sa semento. Paglabas niya, sinalubong niya agad ng baril. Tapos sabi niya, halika na Mukang. Takbo sila dito eh. Takbo. Nasa may hardin na sila ng mansyon. Dami mga tauhan. Ngayon, nasa likuran nila si Albert, nasa may balkonahe. Paglabas ni Albert kasama si Severino, nasa second floor eh. Sabi niya, Monique, nakita ni Albert na yung asawa pala niya tinatangin ng lalaki. Napalingon si Monique sa bandang likuran niya eh. Samantalang si Tanggol nakatingin sa mga kalaban. Diretso ang tingin niya. Hindi naman kayang maputukan ni Albert si Tanggol, baka mabaril yung asawa niya. Ayan, ang dami mga patay na tauhan. Binabaybay nila to, takbo. Okay. Nakataka sila sa pagkakataong ito. Tapos pumasok si Ramon. Sabi, Severino, kunin mo mga tauhan natin. Kailangan nating harangan niyang mga yan. Pigilan natin sila. Opo, boss. Ito na. Pagbaba nila, nakita nila yung dalawang lalaki. Patay na pala, duguan na. Binaril ni Tanggol yung dalawang bantay. Pinuha nila yung mga tauhan. Tapos lumabas din sina Don Julio saka si Olga. Ano yun? Sino yun? Sino yung nakapasok? Ngayon, ito na. Takbo na sila Severino. Bilis. Yung mga backup na tauhan nanggaling sa likuran. Naglabasan na. Samantalang sina Tanggol saka si Monique sumasampa na sa may bakod, sa may pader. Ayan na. Nasa tuktok na sila. Taas. Nasa taas na sila eh. Sakto, meron namang katabing poste. Doon na sila dumaan sa may poste. Pababa. Nagpadulas na lamang sila. Wala nang nagawa si Ramon. Kitang-kita nila itinakas si Monique ng isang lalaki. Hindi niya alam si Tanggol yun, anak niya. Totoo niyang anak. Ngayon, pagbaba nila, meron dumadating taxi. Pinutukan ng baril ni Tanggol. Baba, di ka bababa. Tinakot yung driver, kaya buwaba agad yung driver at sa sobrang takot, tumakbo na. Sinakyan agad ito ni Monique sa ni Tanggol. Tapos pinuntahan nila si Bubbles. Sabi ni Tanggol, Bubbles, tara na, sibat na. Sumakay na si Bubbles sa motor. Nabigla rin siya sa pangyayari.
na nakita na lamang niya nakasakay na pala si Monique sa Tanggol sa taxi. Ngayon saktong labas naman ni Ramon, nabukas yung malaking gate. Hindi na rin nila nagawang paputukan ng baril, gawa nga baka maputukan itong si Monique. So sabi naman ni Ramon, sino yung lalaking yun? Hindi ko po alam, boss. Kunin natin ang sasakyan. Wala tayong ibang gagawin kundi sundin natin yung lalaking tumangay kay Monique. Opo, boss. Pumasok na sila at tinipon yung mga tauhan. Ngayon humarang si Olga. Anong nangyari, Ramon? Anong nangyari? Sabi ni Don Julio. Merong lalaking tumangay kay Monique para itakas siya. Kailangan natin i-check ang CCTV para makita kung sino yung lalaking yun. Kinakabahan niya si Olga. Kasi makikita sa CCTV footage, tinulungan niya si Tanggol eh. Yari ka ngayon. So ito yung dapat natin pakatutukan bukas sa episode 223 na tayo mga kapamilya, araw ng Biyernes. Ang pagpapatuloy ng pakikipaglaban ng mga grupo ni Supremo sa mga tauhan ni Augustus Kinamulong. Tuluyan na kaya nilang magagapi ang mga kalaban nila at tuluyan kaya silang makakaligtas sa mga tauhan ni Augustus. Samantala, ang pag-iimbestigasyon ni Rigor, no? Kung totoo nga ba nakalaya itong si Tanggol o hindi. At ang pagtakas ni Monique, ni Tanggol sa ni Bubbles, tumuloy muna sila sa may motel. At nakakatuwa lang no mga kapamilya kasi nagsiselo si Bubbles kay Mokang. So yan ang pakatutukan natin bukas. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari ay makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapamilya and God bless us all.